si Mon Gualvez ang pumunta for you. Tama ba? Sa Saudi. Para i-cover. Para mag-cover po sa Pangulo doon. At alam ko, bukas susunduin na nila, Maricel, si Pangulo dito. Pero hinga natin ng update si Mon Gualvez na live po mag-uulat mula sa Saudi Arabia. Kamusta, Mon? Jovi, Chiki, Maricel, magandang hapon sa inyo mula rito sa Riyadh, Saudi Arabia, kung saan nagpapatuloy nga yung ginagawang Association of Southeast Asian Nations Gulf Cooperation Council o ang ASEAN GCC Summit na unang idinaraos dito sa naturang bansa. At naging usap-usapan ngayon yung naging opening speech ni Crown Prince ng Saudi na si Mohammed bin Salman, kung saan nagpahayag siya ng suporta sa lahat ng mga pagsisika para makamtan yung just o patas na solusyon sa tinatawag niyang Palestinian cause. Ikinalulungkot din daw ng Crown Prince ang tumitinding karahasan sa Gaza, kung saan mga inosente ang nagbabayad at maring kinundi na rin yung pag-target sa mga sibilyan. Kinundi na rin yung pag-target sa mga sibilyan. Sa panig naman ng ASEAN, pinangunahan naman ni Indonesian President Joko Widodo na siyang chairman ng 10-nation bloc ngayong taon ang panawagang tapusin na rin ang karahasan sa Gaza nang naaayon sa international laws. Sa mga oras na ito, naging closed-door meeting yung ginagawa ng ASEAN GCC Summit, kaya hindi namin matukoy pa kung natuloy yung planong bilateral meetings ni Pangulong Bongbong Marcos kasama yung mga pinuno naman o opisyal mula sa Saudi Arabia at sa bansang Bahrain. Pero after this one, didiretso na kaagad si Pangulong Bongbong Marcos sa mangyayaring Filipino Community Meet ng Administrasyong Marcos Jr. And then afterwards, diretso na kaagad biyahe pabalik ng Pilipinas si PBBM. Jovi. Mon, si Marjoret Garcia, yung OFW natin na naging biktima dyan sa Saudi, kasama ba yun sa agenda na pag-uusapan with the leaders of Saudi? Natukoy, Maricel, kung ito ba talaga ay mapag-uusapan? Hindi natukoy, Maricel, kung ito ba talaga ay mapag-uusapan, pero isa rin yan sa mga inaasahan sana na mabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa pakikipagpulungan niya or bilateral meeting ni PBBM with the officials of the Saudi Arabia government. Although nauna na rin sinabi ng DMW na talagang case solved na itong naturang kaso ni Marjoret Garcia, bago nagkaroon ng mga pahayag itong kaanak o mahal sa buhay ni Marjoret Garcia sa nangyaring pagpatay sa kanya ng kanyang katrabaho bilang kasambahay dito nga sa Saudi Arabia. Mon, alam natin na nagkaroon ng kautusan ng Malacanang tungkol dun sa Maharlika Fund bago yung meeting sa Saudi Arabia. Pero alam namin na nagkaroon pa rin ng parang roadshow or pagpo-promote nitong fund na ito, So, okay naman ba ang reception doon sa mga negosyante na nililigawan sana na mag-invest? Nakakagulat, Joe. Well, actually, nakakabigla rin na talagang ang pinaka-insight or pinaka-reception ng Minister of Investment dito sa Saudi Arabia, talagang interesado sila. Ganon yung words na binanggit ng mismong Minister ng Saudi Arabia ng Investment, na sinasabi niya na inaabangan nila itong Maharlika Investment Fund at excited silang malaman yung patungkol dito. Although sinabi din naman ng Administrasyong Marcos Jr. na magiging fully operational itong naturang sovereign fund ng Pilipinas by the end of the year. Isa sa mga dahilan kaya namang interesado itong Saudi Arabia, dahil maaalala natin, isa rin sila sa mga bansang merong sovereign wealth fund na tinatawag nga na Public Investment Fund o PIF, na isa sa pinakamalaking investment fund or sovereign fund sa buong mundo na umaabot na sa mahigit $700 billion ang halaga. Okay, thank you. We'll see you back here sa Manila, Mon Gualvez. Mon, wala ka bukas? Weekend partner sa One Balita Weekend? I'm sure on cam. Okay. See you, Mon. Good luck sa init, Mon. Baka on ka muna. Yeah. Bye-bye.